Transparency at accountability, ito ang dapat mangibabaw sa paggamit ng pera ng taong bayan upang masiguro na walang bahid ng korupsyon sa bawat proyekto ng mga mambabatas. Isa sa pangunahing adhikain ni Pastor Apollo Sikibuloy ng The Kingdom of Jesus Christ. Sakaling mahalal ay ang pagbuwag sa sistemang liquidation by certification sa ilalim ng Concurrent Resolution No. 10. Pinapayagan ang Senado at Kamara na mag-liquidate ng kanilang gastos gamit lamang ang sertipikasyon nang hindi na kailangan magsumiti ng mga resibo. Ibig sabihin sa ganitong sistema, hindi na kailangan ng resibo para i-liquidate ang gastos ng bawat mambabatas. Bagay na pinaniniwalaan ni Pastor Apollo na maaaring magdulot ng pang-aabuso sa kapangyarihan ng Kongreso sa usapin ng pagbibigay ng pondo o ang tinatawag na power of the purse. Ang konsepto po kasi ng liquidation by certification ay dito hindi nakasaad sa revised penal code, ngunit nagmula sa iba't ibang resolusyon at mga kaugalian na itinatag ng Kongreso ng Pilipinas. Particular itong binanggit sa Senate Concurrent Resolution No. 10, kung saan ang miyembro ng Kongreso ay maaaring i-liquidate ang kanyang MOOE or Maintenance and Other Operating Expenses sa pamamagitan lamang po ng sertipikasyon sa halip na resibo. Dapat i-correct na tong liquidation by certification. They have the power of the purse. Yes. Yun ang mahirap dun eh. Up to the single centavo. Yes. Talagang i-liquidate mo yan. May resibo po yan. Kasi that is to make sure that there is transparency and you have to be accountable for every money that you spend. Giit ni Pastor Apollo, ang bawat sentimong ginugugol ng gobyerno ay mula sa buwis ng taong bayan na pinaghirapan ng bawat Pilipino. Pera ng taong bayan yan. Hindi mo pera yan. Nagsakripisyo ang bawat mamamayang Pilipino para lang makuha yung certain amount of money. Yes. Pero ano ginagawa? Walang serbisyo na bumabalik sa kanila. Ang panukalang pagbuwag sa liquidation by certification ay bahagi ng Zero Corruption Platform ni Pastor Apollo Sikibuloy. Ayon sa butihing pastor, ang korupsyon ay isang malaking kasalanan. Hindi lang ito pagnanakaw sa kaban ng bayan, kundi isa ring anyo ng pandarambong na ginagamit ang posisyong ipinagkatiwala ng taong bayan. Public service is a public trust. Nandyan ka kasi para tulungan ang bawat mamamayang Pilipino. Hindi pang sariling interes. Para po yan sa bawat Pilipino, lalo-lalo na sa mga naghihirap. So yun po yung purpose. Unless po hindi nakatatak sa puso at isipan ng bawat public servant yung sense of service with moral values, lalo-lalo na sa paghawak ng pera ng taong bayan, hindi natin mareresolba itong problema sa korupsyon. Patuloy na hamon sa bansa ang talamak na korupsyon na itinuturing na pangunahing balakid sa pag-unlad ng Pilipinas. Sa 2023 Corruption Perception Index and Transparency International, nasa ika-115 pwesto ang Pilipinas. Isang indikasyon ng kakulangan sa transparency at accountability sa paggamit ng pondo ng bayan. Bagamat ang Office of the Ombudsman ang pangunahing ahensya kontra katiwalian, walang independent commission na eksklusibong nakatuon sa paglaban dito. Isa sa mga pangunahing panukala ngayon ni Pastor Apollo Sikibuloy ay ang pagbuo ng isang Anti-Corruption Commission o Truth Commission. Layunin nitong magtatag ng isang independent body na binubuo ng mga ordinaryong mamamayan o taxpayers. Ang komisyon ang mag-iimbestiga at pagre-rekomenda ng legal na aksyon laban sa mga opisyal ng pamahalaan na sangkot sa katiwalian. Kaya sila mismo ang bibigyan ng kapangyarihan ng Truth Commission na ito para i-investigate, ipoprosecute at bibigyan ng legal actions, legal remedies. Sila yung magre-recommend kung ano yung tamang ipapataw na penalty para sa mga lalo-lalo na sa masyadong korap na. Bilang bahagi ng kanyang Zero Corruption Platform, nais din ni Pastor Kibuloy ang pagpataw ng death penalty sa mga opisyal na napatunayang nagdulot ng matinding pinsala sa kabutihan ng publiko at interes ng bansa. Yung death penalty po talaga ang ipapataw na penalty, lalong-lalo na sa isang corrupt na opisyal na nagkaroon ng problema, lalo nag-cause ng
problem with the public welfare and national interest, sila po yung papatawan. Isa rin sa mga nakikitang solusyon ni Pastor Apollo upang masiguro ang tamang paggamit ng pondo ng bayan ay ang digitalisasyon ng lahat ng transaksyon sa gobyerno. Dapat digitalize na din yung payment. Even yung pagbayad mo sa mga taxes. Wala nang human contact, okay? Pag magbayad ka, digitalize pa rin. And at the same time, hindi lang yon, even the government expenditures. Makikita na yan lahat. Yung procurement. Accessible. Yes, accessible. Digitalized na. Bidding, for example, para sa mga government projects. Digitalize yan. Lahat makakakita. Ang ganitong programa ay hindi bago sa ibang bansa. Sa katunayan, sa Singapore, sila ay mayroong Smart Nation Initiative kung saan ang lahat ng transaksyon sa gobyerno ay isinasagawa online. Sa India naman, mayroon silang Digital India Initiative na nagpapadali sa serbisyo ng pamahalaan tulad ng pagbabayad ng buwis, pag-apply ng permit, gayon din ang access sa public records. Tulad ng maayos at malinis na pamamahala ni Pastor Apollo C. Quiboloy sa The Kingdom of Jesus Christ o KOJC, naniniwala ang butihing pastor na hindi imposibleng makamit ang zero corruption sa gobyerno kung mahigpit na maipatutupad ang mga batas laban sa katiwalian.